Cerdeña ng Camarines Norte ay ilang taon nang pinahihirapan ng isang kakaibang sakit. Sa tagal ng panahon, hindi pa malaman kung ang sakit bang ito ay namamana o nagkakahawahan lang silang lahat. Saan ba nagmula ang misteryosong sakit? Ngayong gabi, ilang bagay ang mabibigyan linaw. Sa loob ng 15 taon, hindi maalis-alis ang kirot at pangangati sa buong katawan ng mga miyembro ng pamilya Cerdeña. Gutlo lang po nang tumubo sa akin na nagtubig. Yung kati po, lalo na po pag mabagsak pa ang ulan. Ilang uri ng pamahid at iniinom na gamot na rin ang kanilang sinubukan, pero walang makapagpagaling sa kanila. Sa halip, lalo lamang lumubha ang pangaliskis at pagkatuyo ng kanilang balat. Yung pag makakaluwag-luwag, nabili po kami ng mga pampahid. Sa promero po naibsan, tapos pag bumabalik siya. Kahit para matukoy na idinadaing na sakit sa balat, sinamahan natin ang pamilya at ang kanilang kapitbahay na makapagpatingin sa isang dermatologist. Matapos na sila ay makapanayam at masuri ng espesyalista, napag-alaman na silang lahat ay may tinatawag na Tinea imbricata. Ang pinaka-cause niyan, it is a fungal infection. Yung ganyang sakit na meron sila, that's in epidermal layer only. Hindi naman apektado pa yung pinakailalim na layer ng balat. Kaya lang, yung kanilang kuko ay apektado na rin. Ayon kay Dr. Rufino, hindi namamana ang Tinea imbricata. Malaki ang posibilidad na ang palagiang paggamit ng tubig sa ilog ang sanhi nito. Kung ano man yung mga bakterya o parasite na nandun sa ilog na yon, hindi yun namamatay. And so may tendency yung kumakapit sa ating balat. Kahit hindi magkakasama sa bahay, pero dahil iisa yung source ng pinaggalingan ng sakit doon sa ilog na yon, sa tubig na iyon, lahat ng naliligo doon ay posible talagang magkaroon ng ganyang sakit. Bagamat hindi ganoon kapeligroso ang naturang sakit, nangangailangan nito ng matagalang gamutan. Meron po silang kailangang inumin na gamot na kung maaari ay hindi po bababa sa 4 hanggang 5 buwan. Pag hindi siya nagamot kagad-agad din, ganun din mangyayari niyan. Mula ulo hanggang paa ay lalapad ang sakit sa balat. Para matiyak ang kanilang tuluyang paggaling, ipinayo ng doktor na iwasan na ang paliligo sa ilog. At dahil ang ilog lamang ang mapagkukunan nila ng tubig, kinakailangang pakuluan o lagyan ng chlorine tablet ang bawat isang galong tubig na kanilang gagamitin. Tutuloy pa rin nila yon. Yung paggamit ng Acapulco, pwede po yun pakuluan, pwede yun ang gamitin nila na pangligo nila, pwede yun, kaya lang hindi enough. So kailangan suportahan pa rin ng iniinom na gamot. Paalala pa rin po ni Doktor, kinakailangan iwasan ang pagkain ng manok, itlog, tuyo, bagoong at iba pang malalansang pagkain para makabawas sa pangangati ng inyong balat. Samantala, patuloy po na ikipag-ugnayan ng GMA Kapuso Foundation sa lokal na pamahalaan ng Labo at sa DENR Region 5 tungkol naman sa resulta ng water sampling na isinagawa doon sa ilog. At sa mga susunod pang mga hakbang para masugpo ang paglaganap ng Tinea imbricata dyan sa Labo sa Camarines Norte. Muli maraming salamat kay Dr. Eleanor Rufino ng Klinika Rufino sa Daet sa Camarines Norte. Sa lahat ng mga nais maging bahagi po ng mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation, magsadya lamang po sa aming tagapan na magdeposito ng donations sa aming mga bank account o lahat ng sangay ng Cebuana Luwalier. Maaari mag-log on sa www.kapusofoundation.com.